ano, talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasuka mukha niya talaga. Sakaling wala pa po Good ang morning. desisyon ng Korte Suprema dun sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinile si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasuka mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question, kumbaga, sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako dun sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotellam pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo, dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ang posisyon mo, tapos na yun you've done your job, may due process ka na ron. Right to be heard lang naman When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun complied na yon. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luistro yan and they're just doing something to demolish. Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao.
Pero ang mga gagalit lang naman diyan, yung mga dati na nilang naloloko dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila hanggang ngayon addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang para lamang ma-justify nila na ganito ganyan meron silang magagamit Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone. I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ko naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Pauls eh. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa diyan po sa Committee on Justice sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema. Pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo. That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan. Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinudoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead. Ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. It has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganon? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga hindi tama yung mali talaga. Opo. And sa ilalim po ba ng proceedings natin, impeachment rules, attorney, obligado ba talaga sila na magpaliwanag sa kanilang mga boto? Alam natin, kung hindi naman lahat dyan, mga abogado o eksperto sa usaping legal, siguro meron yan silang mga advisor ukol dito, pero paano natin matitiyak na talagang binasa ng bawat kongresista ang itong impeachment complaint na ito? Paano natin malalaman na tinimbang? Kasi ang nangyari din last time, di ba, parang last minute ata doon na nagkaroon ng botohan. Yung iba pa nga pumirma dahil sa, alam niyo na, yung during sa midterm election, kaya napapirma sila dahil ganito, dahil ganyan. Wala po bang malinaw na nakasaad doon po sa rules natin sa impeachment na obligasyon po ng bawat kongresista sa kanilang pagboto? Hindi, maliwanag yon na each vote shall be na kailangang ipaliwanag nila yung boto. Bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag ng kanilang boto. Yan ay nakasaad na malinaw. Yung nakaraang impeachment, yung kinwestiyon nung nakaraan, walang botohan doon, walang plenaryo doon. Umikot yung papel, pinapirmahan lang.
Tapos pumila sila sa opisina ng speaker. Alam mo na, bakit sila pipila? Grabe, congressman nakapila. Opo. Ganun lang yung nangyari noon. Walang plenaryo. Yun nga ang hinanap ng Korte Suprema. Nasaan yung compliance nyo? Nasaan yung ganitong botohan na maliwanag na nakasaad na ito po ang aking boto sapagkat yan. Opo. Yan naman, basahin ng congressman o hindi, nasa sa kanya yun eh. Pero kung halimbawa, igagawa siya ng kanyang abogadong magaling, okay din naman yun. No? Pero ang importante, meron siyang pagpapaliwanag. And pagka meron siyang pagpapaliwanag, meron din namang meron din namang guidance yung congressman. Pero kailangan ipaliwanag ang kanilang boto. Huli na lamang po, attorney, isasalang na nga po sa plenaryo. Ano po yung pag-aanalisa nyo po? Kasi magto-2028 na rin na po. Merong mga umuugong na kesyo, meron nang nag-iikot na dapat nagko-collate na dapat suportahan itong impeachment, kapalit yung mga proyekto, kung hindi tatalima, mawawalan ng mga proyekto, mawawalan po ng pondo. Yan yung mga umuugo ngayon na mga balita. Sa tingin nyo po, ano kaya ang ikukonsidera dito ng ating mga kongresista sa kanila pong pagboto patungkol po sa impeachment, lalong-lalo na po sa panahon po ngayon sa kasalukuyang sitwasyon sa politika sa ating bansa, attorney? Palagay ko, kahit na yung perang gagamitin nilang ipapamudmud nila, kulang na sila. At saka kung meron man sila, yung mga congressman nag-iisip na ng 2028. Nag-iisip na bakit ba ako magiging parte ng katarantaduhang ito? Marami na and sabi ko nga, I think one of the other reason why they are delaying it is because at saka nagbibigay sila ng katwiran doon sa mga pwede nilang malinlang na congressman na ito ang ninakaw niyan, ito yung ganyan. Katulad ng pangloloko nila sa taong bayan para makakuha sila ng karagdagang boto. I think they're having a hard time getting 106. And ginagawan din nila ng paraan yung kakulangan ng bilang nila sa Senado, kaya sinasalbahin na nila yung mga ibang senador doon. Ang mangyayari doon kasi sa Senado ang boto 2/3 so kailangan mo ng 16 votes, 15 lang sila. So ang remedyong ginagawa nila, let the people know about this. Kaya nila sinasalbahe si Marcoleta, kakasuhan nila yan, ipo-person nila yung kay Marcoleta, ay ipo-person nila yung mga kila Villanueva, kila Cheese, yan, yung mga kila Jinggoy para mabawasan yung basihan ng 2/3. Ngayon kasi yung 2/3 based on 24 votes. Pag binawasan mo yung senador sa bilang, papasa na yung 14. Ang magiging basihan na 20. So therefore, divided by 3, yun na, maliit na yung magiging basis ng 2/3 votes. And that is what they're trying to do. Sabi ko nga sa iyo, hindi lahat ng ito puro puro pananalbahe sa taong bayan, pananalbahe sa anong nakasulat. Alam mo yung talagang mali talaga.